Narinig mo na ba ang isang tao na halos hindi naghahabol ng pera, pero parang kusa itong lumalapit sa kanya? Napansin mo rin ba kung bakit ang iba ay laging may bagong oportunidad, habang ang iba naman ay walang tigil sa paghahanap pero tila walang nangyayari? Mas nakakagulat dahil kadalasan ay hindi sila ang pinakamatalino at hindi rin sila ang pinakamayaman noong nagsimula. May lihim na ugali at paraan na unti-unting humihila ng pera papunta sa kanilang buhay. Kapag naunawaan mo ang prinsipyong ito, maaring magbago ang paraan ng pagtingin mo sa pera habang buhay. Araw-araw milyon-milyong Pilipino ang gumigising ng maaga para magtrabaho. Marami ang nagpapagod sa opisina, sa negosyo, sa kalsada at maging sa ibang bansa. Ngunit kahit gaano karaming oras ang ilaan ng ilan, hindi pa rin nila maramdaman ang tunay na pag-asenso. Samantala, may mga taong tila mas kalmado ngunit patuloy na dumarami ang kanilang kinikita. Malaking tanong kung ano nga ba ang ginagawa nilang naiiba sa karamihan. Nakatuon ang isip ng maraming tao sa paghahanap ng pera. Subalit kakaunti lamang ang nakakaalam kung paano maging uri ng tao na hinahanap mismo ng pera. Malalim ang pagkakaiba ng dalawang pananaw na iyan. Kapag puro habol ang ginagawa, madalas ay nauuwi sa pagod, pagkabigo at paulit-ulit na pagsisimula. Kapag natutunan naman ang tamang prinsipyo, nagiging magnet ka ng mga oportunidad na dati ay hindi mo man lang napapansin. Hindi lahat ng mayaman ay nagsimula na may malaking kapital. Hindi rin lahat ng matagumpay ay ipinanganak na may koneksyon at impluwensya. Karamihan sa kanila ay nagsimula sa simpleng desisyon na baguhin ang kanilang pag-iisip at mga nakasanayang gawain. Unti-unti nilang binuo ang mga ugaling nagbibigay daan sa mas maraming pagkakataon. Bawat tamang hakbang ay parang binhing itinatanim na kalaunan ay nagiging punong namumunga ng kasaganaan. Maraming tao ang naghihintay ng swerte para umasenso. Marami rin ang umaasa na isang malaking pagkakataon ang biglang magpapabago sa kanilang buhay. Ngunit kadalasan, hindi swerte ang dahilan kung bakit yumayaman ang isang tao. Nagsisimula ang lahat sa mga simpleng bagay na ginagawa araw-araw kahit walang nakakakita. Una, magkaroon ng halaga sa paningin ng ibang tao. Malaking pagkakamali ang paniniwalang sapat na ang sipag upang dumami ang kinikita sa paglipas ng mga taon. Napakaraming individual ang walang sawang kumikilos mula umaga hanggang gabi, ngunit nananatiling pareho ang antas ng kanilang kabuhayan. Mas binibigyan ng gantimpala ng merkado ang taong nakapagbibigay ng mahalagang solusyon kaysa sa taong basta lamang nagsisikap. Kapag mataas ang naiaambag mong benepisyo sa kapwa, kusang tumataas ang pagtingin ng lipunan sa kakayahan mong maghatid ng resulta. Doon nagsisimulang bumukas ang mga pintuang dati ay tila napakalayong marating. Sa larangan ng kalakalan, hindi binabayaran ng oras lamang kundi ang epekto ng nagagawa para sa iba. Kapag natutunan mong tugunan ang suliranin ng maraming mamimili, nagiging mas mahalaga ang bawat ambag na inilalagay mo sa merkado. Unti-unting lumalawak ang saklaw ng impluensyang dala ng iyong kasanayan habang tumatagal. Kasabay niyo ng pagdami ng pagkakataong kumita mula sa iba-ibang direksyon. Nabubuo rin ang reputasyong mahirap tumbasan ng karaniwang manggagawa. Halimbawa nito ang isang negosyanteng nakahanap ng mas mabilis na paraan upang matulungan ang mga customer niyang makatipid ng oras. Dahil sa serbisyong ibinibigay niya, patuloy na bumabalik ang mga taong minsang sumubok sa kanyang alok. Lumalakas ang tiwala ng publiko dahil nakikita nila ang konkretong pakinabang mula sa kanyang ginagawa. Dumarami ang rekomendasyon nang hindi na kinakailangang gumastos ng malaki para sa promosyon. Nagiging natural ang pagpasok ng bagong transaksyon dahil may malinaw na dahilan kung bakit siya pinipili. Kapag nakatuon ang pansin sa pagpapahusay ng kakayahan, unti-unting nagbabago ang direksyon ng buhay pinansyal. Bawat bagong natututunan ay nagdaragdag ng timbang sa iyong halaga bilang propesyonal o negosyante. Lumalawak ang kakayahang lumikha ng mas mabuting resulta para sa mga taong nangangailangan ng iyong serbisyo. Mas marami ring oportunidad ang lumalapit dahil nakikita ng iba ang kalidad ng iyong ginagawa. Nabubuo ang matibay na pundasyon ng pag-unlad na hindi madaling mawasak ng anumang pagsubok. Mararating ng sinuman ang mas mataas na antas ng tagumpay kapag pinili niyang maging kapaki-pakinabang sa mas maraming tao. Hindi kailangang maging sikat
upang magkaroon ng malaking impluensya sa larangan ng kabuhayan. Sapat nang maging mahusay sa paglutas ng mga problemang madalas harapin ng komunidad. Kapag patuloy mong pinapataas ang antas ng iyong ambag, dumarami rin ang dahilan upang ikaw ay hanapin. Ikalawa, pangalagaan ang iyong kredibilidad. Hindi lahat ng matagumpay sa negosyo ang may pinakamalaking kapital noong nagsisimula pa lamang. Marami sa kanila ang nagkaroon ng matibay na pundasyon dahil pinahalagahan nila ang kanilang pangalan. Anumang industriya ang pasukin mo, laging may mga taong susukat sa iyong pagkatao bago nila sukatin ang iyong kakayahan. Bago magkaroon ng malalaking kasunduan, madalas na nauuna ang pagbuo ng pagtitiwala. Dahil dito, napakahalagang ingatan ang bawat pangakong binibitawan. Sa larangan ng komersyo, mas madaling makahanap ng bagong customer kaysa maibalik ang nasirang kumpiyansa ng publiko. Kapag nakilala kang responsable sa bawat transaksyon, mas nagiging komportable ang mga taong makipag-ugnayan sa iyo, nagkakaroon ng magandang impresyon. Ang sinumang nakakaranas ng maayos mong pakikitungo. Bumababa rin ang pag-aalinlangan ng mga taong nais makipagsosyo o makipagtrabaho sa iyo. Nagiging matatag ang iyong posisyon sa anumang larangang pinili mong tahakin. Maraming negosyante ang hindi agad yumaman dahil sa kanilang produkto, kundi dahil sa kanilang magandang record. Patuloy silang nakatanggap ng suporta mula sa mga taong nasiyahan sa kanilang serbisyo. Lumawak ang kanilang impluensya dahil sa dami ng positibong karanasang naibigay nila sa iba. Nagkaroon sila ng matibay na ugnayan sa merkado na hindi madaling matibag ng kompetisyon. Bawat nasiyahang kliyente ay naging tulay para makilala pa sila ng mas maraming tao. Kabaligtaran naman ang nangyayari kapag nasanay ang isang tao sa pagbibigay ng pangakong hindi natutupad. Unti-unting nababawasan ang paniniwala ng mga taong nakapaligid sa kanya. Humihina ang kalidad ng mga relasyong mahalaga sana para sa paglago ng kanyang kabuhayan. Nawawala ang respeto na matagal sanang mapapakinabangan sa mga susunod na taon. Maging ang magagandang pagkakataon ay madalas lumilihis kapag kulang ang kredibilidad ng isang tao. Nabubuo ang matatag na pangalan sa pamamagitan ng maliliit, ngunit tamang gawain na inuulit araw-araw. Hindi kailangan ng engrandeng hakbang upang makilala bilang mapagkakatiwalaan. Sapat na ang pagiging tapat sa usapan at maayos sa pakikitungo sa kapwa. Habang tumitibay ang iyong reputasyon, mas lumalawak din ang saklaw ng iyong impluensya. Maraming pambihirang tagumpay ang nagsimula sa isang pangalang pinagkakatiwalaan ng lahat. Ikatlo, matutong maghintay ng tamang bunga. Karamihan sa mga tao ay nais makita agad ang resulta pagkatapos nilang magsimula ng isang bagay. Kapag walang agarang pagbabago, mabilis silang nawawalan ng gana at naghahanap ng ibang direksyon. Dahil dito, maraming magagandang plano ang napuputol bago pa man magkaroon ng pagkakataong magtagumpay. Hindi napapansin ng karamihan na ang malalaking tagumpay ay kadalasang nangangailangan ng mahabang panahon upang mabuo. Bawat matibay na pundasyon ay dumaraan muna sa proseso bago makita ang tunay nitong halaga. Sa usapin ng pananalapi, bihirang mangyari ang malaking pag-unlad sa loob lamang ng ilang araw o buwan. Kadalasan ay unti-unting nabubuo ang magandang resulta mula sa tuloy-tuloy na pagkilos. Maliit man ang pag-usad sa simula, nagiging mahalaga ang epekto nito habang tumatagal. Patuloy na nadaragdagan ang kaalaman, karanasan at kakayahang gumawa ng mas mahusay na desisyon. Nagiging mas matatag din ang isang tao sa pagharap sa iba't ibang hamon. Isang negosyong matagumpay ngayon ay maaaring dumaan muna sa maraming taon ng pagsubok bago makilala. Maraming propesyonal ang nagsakripisyo ng oras upang hasain ang kanilang kakayahan bago sila naging eksperto. Hindi agad nakikita ng iba ang mga paghihirap na pinagdaanan nila sa likod ng kanilang tagumpay. Nananatili lamang sa isipan ng publiko ang magagandang resulta na nakikita nila sa kasalukuyan. Nakatago ang mahabang proseso na kanilang pinagtiyagaan sa loob ng maraming taon. Kapag natutunan mong pahalagahan ang proseso kaysa sa agarang gantimpala, nagiging mas matatag ang iyong pananaw. Hindi ka madaling panghinaan ng loob. Kapag mabagal ang pag-usad ng mga bagay, mas nagiging disiplinado ka sa pagtupad sa mga layuning itinakda mo para sa sarili. Nagkakaroon ka ng kakayahang manatiling nakatuon kahit wala pang nakikitang malaking pagbabago. Bawat hakbang ay nagiging bahagi ng mas malaking larawan
na unti-unting nabubuo. Maraming pangarap ang hindi natutupad dahil masyadong maagang sumusuko ang kanilang may hawak. Kakaunti lamang ang handang magtiis habang mabagal pa ang pagdating ng resulta. Ngunit ang mga taong marunong maghintay habang patuloy na kumikilos ang kadalasang nakakarating sa mas mataas na antas. Hindi sila nagpapatinag sa pansamantalang kabiguan o kakulangan ng agarang gantimpala. Malalaking tagumpay ang kadalasang napupunta sa mga taong may sapat na tiyaga upang tapusin ang kanilang sinimulan. Ika-4, palibutan ang sarili ng mga taong may tamang pananaw. Malaki ang impluwensya ng mga taong madalas mong nakakasama sa direksyon ng iyong buhay. Unti-unting nahuhubog ang paraan ng iyong pag-iisip ayon sa mga ideyang palagi mong naririnig. Kapag negatibo ang kapaligiran, madalas na nahahawa rin ang isang tao sa takot at pagdududa. Kapag makitid ang pananaw ng mga nasa paligid, nagiging limitado rin ang nakikita mong posibilidad. Dahil dito, napakahalagang maging maingat sa pagpili ng mga taong binibigyan mo ng puwang sa iyong buhay. Sa bawat pag-uusap, may mga paniniwalang na ipapasa mula sa isang tao patungo sa iba. May mga salitang nagbibigay ng inspirasyon upang magsikap ng higit pa. Meron ding mga pahayag na unti-unting sumisira sa kumpiyansa at determinasyon ng isang tao. Kapag araw-araw mong naririnig na mahirap umasenso, madaling paniwalaan na wala ng pag-asa para umangat. Kapag kabaligtaran naman ang iyong kapaligiran, mas lumalawak ang iyong pananaw sa mga posibleng marating. Maraming matagumpay na negosyante ang sadyang nakikipag-ugnayan sa mga taong may malawak na kaalaman. Nais nilang matuto mula sa karanasan ng mga taong nauna ng nagtagumpay. Sa ganitong paraan, mas mabilis nilang nauunawaan ang mga pagkakamaling dapat iwasan. Mas marami rin silang natutuklasang ideya na maaari nilang gamitin sa kanilang paglalakbay. Lumalawak ang kanilang pagtingin sa mga oportunidad na hindi napapansin ng karamihan. Hindi nangangahulugan na kailangan mong putulin ang relasyon sa lahat ng taong may ibang pananaw. Mas mahalagang tiyakin na mas marami kang natatanggap na makabuluhang impluwensya kaysa negatibong impluwensya. Humanap ng mga taong nagbibigay ng karunungan sa halip na puro reklamo. Piliin ang mga individual na naghihikayat ng pag-unlad kaysa sa paghila pababa. Mas nagiging matatag ang iyong direksyon kapag napapalibutan ka ng mga taong may malinaw na layunin. Bawat kapaligiran ay may kakayahang hubugin ang magiging bersyon mo sa mga susunod na taon. Madalas na hindi agad napapansin ang epekto nito dahil dahan-dahan itong nangyayari. Ngunit habang tumatagal, malinaw na makikita ang malaking pagkakaiba ng resulta. Nagkakaroon ng mas mataas na pamantayan ang isang taong laging natututo mula sa mabubuting impluwensya. Maraming pagbabago sa buhay ang nagsisimula sa simpleng pagpili ng tamang mga taong sasamahan araw-araw. Ika-5, matutong kontrolin ang emosyon sa bawat desisyon. Maraming pangarap ang nasisira, hindi dahil kulang ang kakayahan kundi dahil nanaig ang damdamin sa mahahalagang sandali. Kapag galit ang isang tao, madalas siyang nakakagawa ng hakbang na kanyang pinagsisisihan kalaunan. Kapag labis naman ang pananabik, nagiging madali para sa kanya ang pumasok sa mga bagay na hindi niya lubusang nauunawaan. Dahil sa matitinding emosyon, maraming tao ang nawawalan ng malinaw na paghusga sa kanilang mga pagpili. Bawat pa siyang ginawa sa bugso ng damdamin ay may posibilidad na magdulot ng hindi ka nais-nais na resulta. Sa mundo ng pananalapi, napakahalaga ng pagiging kalmado sa gitna ng iba't ibang sitwasyon. May mga pagkakataong tila napakaganda ng isang alok, kaya gusto mo agad itong sunggaban. Meron ding mga panahon na nais mong umatras dahil sa takot na baka mabigo. Kapwa mapanganib ang dalawang sitwasyong ito kapag hindi sinamahan ng maingat na pagsusuri. Mas nagiging matalino ang bawat kilos kapag pinangungunahan ng malinaw na pag-iisip kaysa matinding damdamin. Karaniwang naiiba ang ginagawa ng mga taong mahusay, humawak ng pera at negosyo. Hindi sila agad nagpapadala sa matitinding reaksyon kapag may magandang balita o hindi inaasahang problema. Pinag-aaralan muna nila ang kabuang sitwasyon bago gumawa ng anumang hakbang. Mas binibigyan nila ng halaga ang mga katotohanan kaysa pansamantalang nararamdaman. Dahil dito, mas nagiging maayos ang kalidad ng kanilang mga pasya sa paglipas ng panahon. Kapag nasanay kang maging mahinahon, mas malinaw mong nakikita ang mga detalyeng madalas na lalampasan ng iba.
Nababawasan ang posibilidad na mabiktima ng mga pangakong mukhang kaakit-akit, ngunit walang matibay na batayan. Mas nagiging maingat ka rin sa paghawak ng mga pagkakataong nangangailangan ng masusing pag-aaral. Lumalakas ang kakayahan mong timbangin ang benepisyo at panganib bago kumilos. Nagiging mas matatag ang iyong direksyon kahit magbago ang mga pangyayari sa paligid. Hindi kontrolado ng sinuman ang lahat ng sitwasyong kanyang haharapin sa buhay. Gayunpaman, may kakayahan ang bawat isa na pamahalaan ang paraan ng kanyang pagtugon sa mga ito. Kapag natutunan mong pigilan ang padalos-dalos na reaksyon, mas nagiging maayos ang iyong mga pagpili. Nabubuo ang disiplina na mahalaga sa pangmatagalang pag-unlad at katatagan. Maraming matagumpay na desisyon ang nagsimula sa isang isip na nanatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan. Ika-6, gawing ugali ang patuloy na pagkatuto. Mabilis magbago ang mundo, kaya mapanganib para sa sino man ang manatiling kontento sa lumang kaalaman lamang. Mga paraang epektibo noon ay maaaring hindi na kasing husay pagdating ng mga susunod na taon. Dahil dito, mahalagang palaging handang tumanggap ng bagong impormasyon at mas makabagong pananaw. Kapag huminto ang pag-aaral, unti-unti ring humihina ang kakayahang makasabay sa pagbabago. Bawat bagong kaalaman ay nagiging kasangkapan na maaaring magbukas ng mas malalawak na posibilidad. Hindi kailangang pumasok muli sa paaralan upang magpatuloy ang pag-unlad ng isipan. Napakaraming mapagkukunan ng karunungan na maaaring paglaanan ng oras araw-araw. Pwedeng matuto mula sa mga aklat, seminar, karanasan at mga taong may malalim na pag-unawa sa kanilang larangan. Bawat aral na natututuhan ay may kakayahang magbigay ng bagong perspektibo sa buhay at kabuhayan. Habang nadaragdagan ang kaalaman, mas lumalawak din ang kakayahang makita ang mga bagay mula sa iba't ibang anggulo. Karaniwang napapansin ng mga matagumpay na tao ang mga detalyeng hindi agad nakikita ng karamihan. Nangyayari ito dahil mas marami silang natipong impormasyon na nagagamit sa paggawa ng mga pasya. Mas mabilis nilang natutukoy ang mga pagkakamali bago pa lumaki ang epekto nito. Mas mahusay din silang nakakahanap ng mga paraan upang mapabuti ang kanilang kalagayan. Nagiging mahalaga rin ang pagkatuto dahil pinapalawak nito ang antas ng kumpiyansa ng isang tao. Kapag sapat ang iyong kaalaman, mas nagiging panatag ka sa pagharap sa mga bagong hamon. Nababawasan ang pag-aalinlangan dahil mas malinaw ang iyong pag-unawa sa mga sitwasyong kinakaharap. Mas handa kang gumawa ng mga hakbang na dati ay kinatatakutan mo lamang subukan. Unti-unti ring lumalakas ang kakayahan mong makibagay sa anumang pagbabago ng panahon. Walang sino mang ipinanganak na eksperto sa lahat ng bagay. Nagsimula rin sa pagiging baguhan ang mga taong hinahangaan ngayon dahil sa kanilang husay at karanasan. Pinili lamang nilang magpatuloy kahit marami pa silang hindi alam. Araw-araw silang nagdagdag ng kaunting kaalaman na kalaunan ay naging malaking kalamangan. Napakalaking agwat ang nalilikha ng isang taong hindi tumitigil sa pagkatuto, habang ang iba ay nananatiling nakontento sa kung ano lamang ang kanilang alam. Ika-7, kumilos bago maging perpekto ang lahat. Maraming tao ang may magagandang plano, ngunit kakaunti lamang ang tunay na nakakapagsimula. Madalas silang naghihintay ng tamang panahon, kumpletong kagamitan, o perpektong kondisyon bago gumawa ng hakbang. Habang abala sila sa paghihintay, patuloy namang umaandar ang panahon at lumilipas ang mga pagkakataong minsan lamang dumating. Dahil sa labis na pagnanais na maging handang-handa, nauuwi ang marami sa walang katapusang pagpapaliban. Nawawala tuloy ang mga posibilidad na sana ay nagdala ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Walang negosyo, karera o tagumpay na nagsimula ng perpekto mula sa unang araw. Lahat ng malalaking pangalan na kilala ngayon ay dumaan muna sa yugto ng kakulangan at pagkakamali. Nagkaroon sila ng mga pagkukulang na kinailangan nilang ayusin habang nagpapatuloy. Nakatagpo sila ng mga problemang hindi nila inaasahan noong una silang nagsimula. Gayunpaman, hindi sila nagpahinto sa takot na magkamali o mabigo. Mas maraming natututuhan ng isang taong kumikilos kaysa sa taong puro paghahanda lamang ang ginagawa. Bawat karanasan ay nagbibigay ng mga aral na hindi matatagpuan sa pagbabasa o pakikinig lamang. Habang sumusubok, mas nauunawaan mo kung alin ang epektibo at alin ang dapat baguhin. Nagiging mas malinaw ang direksyong tatahakin
dahil nakikita mo ang aktual na resulta ng iyong mga ginagawa. Doon nabubuo ang karanasang nagsisilbing gabay sa mas mahuhusay na pasya sa hinaharap. Natural lamang ang makaramdam ng pangamba kapag haharap sa isang bagay na bago at hindi pamilyar. Kahit ang pinakamatagumpay na mga tao ay nakaranas din ng pagdududa sa kanilang sarili. Pinagkaiba lamang nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagpiling kumilos sa kabila ng kanilang pangamba. Hindi nila hinayaang kontrolin ng takot ang direksyon ng kanilang kinabukasan. Pinili nilang sumulong kahit hindi pa nila alam ang lahat ng sagot. Bawat malaking pangarap ay nagsisimula sa isang simpleng hakbang na ginawa sa tamang sandali. Hindi kinakailangang maging eksperto bago magsimula ng isang bagay na mahalaga para sa iyong kinabukasan. Mas mahalagang magkaroon ng lakas ng loob na umusad kaysa manatiling nakatigil habang naghihintay ng perpektong pagkakataon. Maraming tagumpay ang hindi bunga ng perpektong plano, kundi ng taong naglakas loob na simulan ang kanyang paglalakbay. Kadalasang napupunta ang pinakamagagandang resulta sa mga taong handang kumilos, habang ang iba ay naghihintay pa rin. Paano kung ang dahilan kung bakit hindi pa dumarating ang inaasam mong pag-asenso ay hindi kakulangan ng pagkakataon, kundi kakulangan ng ilang mahahalagang ugali na bihirang ituro ng karamihan? Nakakagulat mang isipin, maraming tao ang buong buhay na naghahanap ng mas malaking kita, ngunit hindi nila nababago ang mga asal at pananaw na humahadlang sa kanilang pag-unlad. Samantala, may mga individual na unti-unting umaangat dahil pinili nilang baguhin muna ang kanilang sarili bago nila hinangad na baguhin ang kanilang kalagayan. Doon nagsisimulang magkaroon ng malaking pagkakaiba ang resulta. Kahit magkapareho lamang ang panimulang estado ng dalawang tao, bawat desisyong ginagawa araw-araw ay may kakayahang ilapit ka sa mas magandang kinabukasan o ilayo ka rito nang hindi mo namamalayan. Hindi kinakailangang maging henyo upang magkaroon ng mas maayos na buhay pinansyal. Hindi rin kailangang manggaling sa mayamang pamilya upang makalikha ng mas magagandang oportunidad para sa sarili. Mas mahalaga ang pagkakaroon ng wastong pananaw, matibay na disiplina, at kakayahang magpatuloy kahit mabagal ang pag-usad. Kapag pinagsama-sama ang mga katangiang ito sa loob ng mahabang panahon, nagiging pambihira ang bunga na maaari nitong ibigay. Dahan-dahang nagbabago ang direksyon ng buhay hanggang sa mapansin mo na lamang na malayo na ang iyong narating kumpara noon. Maraming tao ang nakatuon lamang sa agarang resulta, kaya hindi nila napapansin ang kapangyarihan ng maliliit na hakbang na inuulit araw-araw. Bawat mabuting desisyon ay parang isang maliit na ambag sa mas malaking layunin. Bawat tamang pagpili ay nagiging bahagi ng pundasyong sasalo sa iyong mga pangarap sa hinaharap. Habang tumatagal, nagsasama-sama ang mga simpleng gawaing ito at lumilikha ng malaking pagbabago. Doon nabubuo ang uri ng buhay na minsan ay pangarap lamang noon. Kung umabot ka hanggang bahaging ito, malaking senyales na seryoso ka sa pagunlad ng iyong sarili at ng iyong kinabukasan. Patuloy na hasain ang iyong kaalaman. Patuloy na pagbutihin ang iyong mga desisyon. Patuloy na piliin ang mga gawaing may positibong epekto sa iyong buhay. Darating ang panahon na lilingon ka sa nakaraan at mapapangiti ka dahil nakita mo ang bunga ng bawat tamang hakbang na pinili mong simulan ngayon.